Inesita, bakit hindi ka pa umaalis? Magkasama pa rin sa iisang hapagkainan, sa iisang bahay, ang dating biyenan at manugang. Ang tanong ni Mama Pilar, inaasahan ko na. Bakit nga ba naririto pa ang isang diborsiyadong manugang? Pero sa loob ng isang linggo, iyon mismo ang hinihintay kong marinig. 5 taon akong namuhay ng nakayuko. Sorry po, Mama Pilar. Patawad po, Mama Pilar. Iyon lang ang paulit-ulit kong sinasabi. At ngayon, ako pa rin ang taong iyon. Pero sumagot ako dahil bahay ko ito. Namayani ang nakakabinging katahimikan sa mesa. Anong sinasabi mo? Hindi ito atin. Hindi, Mama Pilar. Nakapangalan ito sa akin. Natahimik ang lahat. Gusto mo bang malaman ang buong kwento kung paano nangyari ang lahat ng ito? Ipagpatuloy ang pagbabasa at tuklasin ang lihim na matagal nang itinago. Kumakalat ang sikat ng araw sa mataas na kisame at malalaking bintana, nagbibigay init sa buong silid. Nagkalat ang ilaw sa sahig, na gawa sa Italian marble. Sa hardin, nagmamalaki ang mga puno ng maple na ako mismo ang nagtanim. Ang kanilang mga dahon ay kulay pula at dilaw, nanginginig sa hangin ng taglagas na lumilikha ng isang napakagandang tanawin. Naalala ko ang unang beses kong nakita ang bahay na ito. 3 taon na ang nakalipas. Habang naghahanda ako sa kasal, naghahanap ako ng sarili kong ari-arian. Ang ahente ng real estate ay buong pagmamalaking nagsabi na ito ang perpektong lugar para sa isang bagong kasal na mag-asawa. Isang 2 palapag na bahay sa 2,000 metro kwadrado na lote na may malaking hardin at garahe. Inesita, halika na, kumain na tayo, sabi ng aking dating asawa na si Marcos habang umuupo sa mesa. Sa edad na 42, maayos pa rin siyang tingnan. May taas na 180 sentimetro at katamtamang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay sa gilid na nagbibigay ng impresyon ng isang respetadong tao. Ang kanyang business card na nakasulat ang CEO ng startup ay palagi niyang ibinibigay ng may pagmamalaki. Dinala ko ang huling putahe mula sa kusina at umupo ako sa aking pwesto. Ngayong gabi, mayroon kaming nilagang sopas, homemade croquettes, at piniritong steak na ako mismo ang naghanda. Si Mama Pilar, tulad ng dati, ay nakaupo sa dulo ng mesa. Si Pilar, isang babaeng mahigit 70 taong gulang, ay mayroon pa ring seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at isang kulay kape na cardigan. Ang kanyang anyo ay nagbibigay ng respeto. Ngunit may kakaiba sa lahat ng ito. 1 linggo na kaming diborsyado. Pumirma na kami ng papeles sa korte, natanggap ang mga dokumento, at nagkasundo na maghiwalay ng landas. Ngunit ako ay naririto pa rin sa bahay na ito. At si Marcos at ang kanyang ina rin, na parang walang nangyari. Sama-sama kaming kumakain ng hapunan gabi-gabi. Isang kakatuwang sitwasyon, kung hindi man sabihin. Pero may mga dahilan ako. Sa mesa, isang malambot na ilaw ang nagmumula sa isang chandelier na ako mismo ang pumili noong bagong kasal pa lang kami. Ang mainit na dilaw na ilaw ay malambing na nagliliwanag sa pagkain. Sa ilalim ng ilaw na iyon, kaming 3 ay nakaupo. Bawat isa ay abala sa sarili niyang iniisip. Medyo maalat ang sopas. Bulong ni Marcos matapos tikman ng isang kutsara. Isang karaniwang puna na tila sinasabi lang ng nagmamadali. Paumanhin. Sa nakagawian, yumuko ako. Sa loob ng 5 taon, naging ugali ko na ang makinig sa kritisismo, humingi ng tawad, at mang-akong gagawin itong mas mahusay sa susunod. Iyon lang ang natutunan ko sa aking papel bilang asawa. Si Mama Pilar ay kumakain ng croquette na walang emosyon. Palagi siyang kumakain ng maingat. Minsan ay sinulyapan niya ako. Ngunit wala siyang sinasabi. Ang katahimikan na iyon ay mas nakakapanindig balahibo, tulad ng katahimikan bago ang bagyo, sa labas. Sa mga kalapit na bahay, isa-isang nagsisindi ang mga ilaw. Ang tahimik na tanawin ng gabi sa isang marangyang subdivision. Isang perpektong bahay na maaaring inggitin ng kahit sino at isang perpektong pamilya. Pero alam kong mabuti na ang lahat ay puro paimbabaw lang. Inesita.
biglang sabi ng aking biyenan. Inilapag ang tinidor at direktang tumingin sa akin. Bakit hindi ka pa umaalis? Isang maikli at direktang tanong, binigkas ng matalim na parang kutsilyo. Ang aking kamay na may kutsara ay nanatiling nakasuspinde. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo at sinalubong ang kanyang matalim na tingin. Nasa tingin niya ang pagtataka at iritasyon na para bang sinasabing, anong ginagawa ng isang diborsiyadong manugang sa bahay na ito? Isang napakakatuwirang tanong. Dahil bahay ko ito? Sagot ko. Kalmado ang boses ko, ngumiti pa nga ako ng bahagya na parang pinag-uusapan lang ang panahon. Sa sandaling iyon, namayani ang katahimikan sa mesa. Inilapag ni Marcos ang kutsara at tumingin sa akin. Bahagyang kumunot ang kanyang kilay. Sa kanyang mukha ay may malinaw na pagtataka. Ang ekspresyon ng aking biyenan ay nagbago rin ng bahagya. May mali. Pero, anong sinasabi mo, Inesita? Binili namin ang bahay na ito, hindi ba? Pinutol ko siya nang hindi humihinto sa pagngiti. Sa loob ng 5 taon, hindi ako naglakas loob na putulin siya o si Marcos. Nakapangalan ang bahay na ito sa akin. Binili ko ito bago ako ikasal. Sa sandaling iyon, napadako ang aking tingin sa maliit na safe sa isang sulok ng sala. Itim, digital, maliit, mga 30 centimeter ang taas. Ngunit sa loob nito, nakaimbak ang lahat ng katotohanan. Ang titulo ng ari-arian, ang mga kontrata, at lahat ng ebidensya na tahimik kong kinolekta sa loob ng 5 taon. Sa totoo lang, naroon na ang safe mula pa nang lumipat kami, ngunit wala namang nakapansin dito. Marahil ay itinuring lang nila itong simpleng dekorasyon na iyon mismo ang hinahanap ko. Kinakabahan ng ngumiti si Marcos. Sa kanyang boses ay may pagkalito, pero magkasama tayong nakatira dito. Kung diborsyado na tayo, dapat kang umalis. Dapat umalis ang iba. Kumuha ako ng isang kutsara ng sopas. At totoo, maalat ito. Pero hindi na ako humingi ng tawad. Ang alat na iyon ay nakakatuwa pa nga. Inilapag ng aking biyenan ang tinidor sa mesa. Bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Inesita. Sa tingin ko, may mali kang naiintindihan. Kayo ang may maling naiintindihan, Mama Pilar. Kalmado kong sabi. Sa loob ng 5 taon, hindi ko siya kinausap ng ganoon. Palagi akong, Opo, Mama Pilar. Patawad po, Mama Pilar. 7:00 na ng gabi. Sa sala, tanging ang monotonous na tunog ng segundero ng malaking wall clock ang naririnig. Ngayong gabi, lalo itong malakas. Dito natapos ang hapunan. Si Marcos ay nanood ng telebisyon sa sala at ang aking biyenan ay nagretiro sa kanyang silid ng maaga, mas maaga kaysa sa karaniwan. Malamang, ang aking mga salita ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigla. Ako, pagkatapos maghugas ng pinggan, ay nagtungo sa opisina, ang pinakatahimik na lugar sa bahay. Doon, sa pagitan ng mga libro sa isa sa mga istante, may isang maliit na taguan. Kinuha ko ang isang manipis na notebook, ang aking diary sa loob ng huling 2 taon, o sa halip, ang aking plano. Araw 1 ng 14 pagkatapos ng opisyal na diborsyo. Iyon ang nakasulat sa huling pahina. Ngayon ang una sa mga araw na iyon. Isinara ko ang notebook at tumingin sa labas ng bintana. Sa hardin, na balot ng dilim, mahina ang ilaw ng mga lampara sa mga puno. Ang mga sanga na gumagalaw sa hangin ay nagtatapon ng kakaibang mga anino. Malapit na ang lahat. O, mas mabuti, magsisimula ang aking tunay na buhay. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa sa dati. Naligo ako at pumili ng pinakamaliwanag na madilim na asul na blusa at isang kulay abong palda mula sa aparador. Ngayon ay makikipagkita ako kay Bea, ang aking matalik na kaibigan at ang tanging tao na nakakaalam ng buong plano. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, isang 41 taong gulang na babae, ngunit mukha pa ring bata. Dahil sa regular na ehersisyo, napagtagumpayan kong mapanatili ang aking katawan. Tanging ang maliliit na wrinkles sa paligid ng aking mga mata ang nagpapakita ng nakalipas na 5 taon. Saan ka pupunta?
Tanong ni Marcos habang naglalagay ako ng sapatos sa pasilyo. Tila, mas maaga rin siyang nagising. Makikipagkita sa isang kaibigan. Kailan ka babalik? Marahil ay gabi na. Kinuha ko ang aking bag at binuksan ang pinto. Dumampi sa aking pisngi ang malamig na hangin sa umaga, ang sariwang simoy ng hangin sa labas ng bayan. Nang lumingon ako, nakita kong nakatingin sa akin si Marcos nang may komplikadong ekspresyon na para bang hindi pa rin niya matanggap ang aking mga salita kahapon. Sige, aalis na ako. Nagpaalam ako gamit ang aking karaniwang boses. Ngunit sa loob, alam kong ito ang huling normal na umaga. Paglabas ko ng metro sa istasyon ng Sol, nahulog ako sa mataong dami. Alas, 11 ng umaga, isang araw ng trabaho, at ang Preciado Street ay puno ng tao. Mga empleyado ng opisina, mga estudyante, mga turista, lahat ay nagmamadali sa kanilang mga gawain. Bago ko makita si Bea, nagpa siya akong pumasok sa isang mall. May naisip ako. Kahapon ay nakasuot si Marcos ng bagong kamiseta at naisip ko kung hindi kaya siya nag-shopping nang walang kaalaman ko. Pagpasok ko sa Rustans sa Serrano Street, napunta ako sa isang mundo ng karangyaan at nagliliwanag na ilaw. Ang mga butik ng Chanel, Hermes, Gucci ay nagpapagandahan. Karaniwan ay nilalakaran ko lang ang mga ito. Ngunit ngayon, sa ilang kadahilanan, ang aking mga paa ay kusa akong dinala pasulong. Habang umaakyat sa escalator sa ikalawang palapag, nakita ko ang isang pamilyar na likod. 178 cm ang taas, malapad na balikat, mahabang leeg. Si Marcos iyon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa tabi niya ay isang batang babae. Mahaba ang buhok na nakasabit sa isang balikat. Mataas na takong. Elegante ang paglakad. Mukha siyang nasa 30 taong gulang. May taas na humigit kumulang 165 centimeters at may magandang katawan. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang haligi. Malakas ang tibok ng puso ko, ngunit ang aking isip, sa kabilang banda, ay naging malamig at malinaw. Huminto sila sa harap ng bintana ng Tiffany. Ko, ano sa tingin mo ang isang ito? Tanong ni Marcos sa babae, habang itinuturo ang isang kwintas sa display case. Napakaganda, ngunit siguradong mahal. Sagot niya sa isang medyo hindi sigurado ngunit napakalamig at kaaya-ayang boses. Ang tipikal na gusto ni Marcos. Anong pakialam kung magkano? Para ito sa asawa ko, sabi ni Marcos na nakangiti at tinawag ang isang sales assistant upang ipakita sa kanya ang alahas. Kinuha ko ang telepono at nagsimulang mag-record ng video. Nanginginig ang mga kamay ko, ngunit malinaw na nakatutok ang kamera sa kanilang dalawa. Ang piraso na ito ay nagkakahalaga ng 82,800. Sabi ng sales assistant habang inilalagay ang kwintas sa leeg ng babae. Isang eleganteng disenyo ng puting ginto na may maliliit na brilyante. Bagay sa iyo, bibilhin ko, sabi ni Marcos habang kinukuha ang kanyang credit card. Alam ko ang card na iyon, may limit na 65,000. Ngunit kakatwa, alam kong nahihirapan ang kanyang kumpanya sa pinansyal. Pagkatapos makumpleto ang pagbabayad, niyakap ng babae si Marcos at hinalikan siya sa gitna ng mall. Sa harap ng lahat, pinindot ko ang stop button. Sapat na. Tahimik akong umalis. Nanginginig ang aking mga binti, ngunit kakatwang, kalmado ako, magaan pa nga. Sa wakas, mayroon na akong hindi matatawarang ebidensya. Bumaba ako sa elevator patungo sa coffee shop. Sa unang palapag. Dumating ako ng 10 minuto ng mas maaga. Ngunit naroon na si Bea. Kumusta, Inesita? Masayang bati ni Bea. Sa edad na 39, isang taon siyang mas bata sa akin. Ngunit magkaibigan na kami mula pa noong kolehiyo. 160 centimeters ang taas. Maikli ang buhok. Palaging nakasuot ng suit. Siya ay isang profesional na abogada na espesyalista sa diborsyo sa isang kilalang law firm. Paumanhin, na late ako. Hindi, kararating ko lang. Umupo ako sa harap niya at kinuha ang telepono mula sa aking bag. Tingnan mo, ibinigay ko ang telepono sa kanya na may video na katatapos ko lang i-record. Sumeryoso ang mukha ni Bea. Maingat niyang pinanood ang recording at tumango.
perpektong ebidensya. Oras, lugar, mukha, lahat ay malinaw. Sapat na ito upang tapusin ang laban. Higit pa sa sapat, formal na ang diborsyo. Ngunit para sa isang pagsusuri ng dibisyon ng ari-arian o isang demanda para sa moral na pinsala, ito ay magiging isang malakas na sandata, sabi ni Bea habang humigop ng kape. Ang kanyang boses, tulad ng dati, ay kalmado at lohikal. Pero, Inesita, saan kinukuha ni Marcos ang ganoong kalaking pera? Sinabi mo na nahihirapan ang kanyang kumpanya. Exactly. Iyon din ang tanong na bumabagabag sa akin. Sa tingin ko, umutang siya sa mga nagpapautang. Mga nagpapautang? Kumunot ang kilay ni Bea. Kamakailan, nakatanggap ako ng maraming tawag mula sa mga hindi kilalang numero at ilang araw na ang nakalipas, may ilang lalaki na nakasuot ng suit ang pumunta sa opisina. Kaya, may utang siya ng ganoon, mukha nga. Natahimik kami sandali. Sa coffee shop, naririnig ang malambot na jazz. Sa mga katabing mesa, magiliw na nag-uusap ang mag-asawa. Inesita, ngayon magsisimula na ang totoong laban, sabi ni Bea. Oo, wala nang dahilan upang magtiis pa. Kinuha ko ang isang A4 size na sobre mula sa aking bag at ibinigay ito kay Bea. I-save mo ito sa safe ng iyong law firm. Ano ang nasa loob? Isang kopya ng titulo ng bahay. Mga dokumento na nagpapatunay ng aking mga pribadong ari-arian bago ang kasal at ang lahat ng accounting sa loob ng nakaraang 5 taon. Kinuha ni Bea ang sobre at tumango. Okay, ito ay magiging ligtas. At isa pa, gumawa ka ng abiso sa pagpapaalis ngayon. Para kanino? Para sa kanyang ina at para kay Marcos. Para sa kanilang dalawa. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Bea. Para sa kanilang dalawa. Oo, bigyan mo sila ng 48 oras para umalis. Inesita, sigurado ka ba? Hindi ka ba magsisisi? Inilapag ko ang tasa at direktang tumingin kay Bea. Bea, alam mo ba kung ano ang ginawa ko sa nakaraang 5 taon? Gumising araw-araw ng asis ng umaga, maghanda ng kanyang baon, maglaba, maglinis, pasayahin ang aking biyenan, at sabay-sabay kong pinamahalaan ang lahat ng aking ari-arian, nag-invest sa real estate, nag-operate sa stock market. Mas lumalakas ang boses ko at akala nila ay tanga ako na hindi ko alam kung saan nanggagaling ang pera at swerte lang ako sa bahay. Inesita, panahon na para ipakita sa kanila ang katotohanan. Paglabas namin ng coffee shop, muli kong sinuri ang telepono, nakasave ang video. Malinaw na nakikita ang mga mukha ni Marcos at ng babaeng iyon. Sa taxi pa uwi, nakatingin ako sa labas ng bintana. Mabilis na dumadaan ang mga mataong kalye ng Metro Manila. Lahat ay nagmamadali sa isang lugar, namumuhay sa kanilang mga buhay. Marahil, wala sa kanila ang nagbabalak ng isang lihim na plano. Dumating ako sa aming subdivision sa Ayala Alabang 3:00 ng hapon. Nakaparada ang kotse ni Marcos sa harap ng bahay, kaya nakabalik na siya. Pagbukas ko ng pinto, narinig ko ang tawanan mula sa sala. Si Marcos at ang kanyang ina ay nanonood ng telebisyon at nag-uusap tungkol sa kung anuman. Mukha silang kalmado. Nandito na ako, sabi ko. Lumingon si Marcos. Ang bilis mo naman. Tapos ka na? Oo. Ibinato ko ang bag sa sofa at pumunta sa kusina. Kailangan kong maghanda ng hapunan. Ngunit sa loob, alam kong ito na ang huling beses. Ang huling hapunan. Ang huling beses na maghuhugas ako ng pinggan. Ang huling pagsunod. Simula bukas, magbabago ang lahat. At ang video sa aking telepono ang magiging simula ng mga pagbabago na iyon. At ang notice of eviction na inihahanda ni Bea ang magpapatibay sa mga iyon. Habang kinukuha ko ang mga produkto mula sa refrigerator, ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ito ay isang taos-pusong ngiti. Nang gabing iyon, mas tahimik ang hapunan kaysa sa karaniwan. Hindi inalis ni Marcos ang kanyang tingin sa telepono at madalas akong tinitignan ng aking biyenan nang may pagdududa. Inesita, saan ka nagpunta ngayong araw? Bigla niyang tanong. Sa Metro Manila para makipagkita sa isang kaibigan. Saang bahagi ng Metro Manila? Sa sentro.
May binili ka ba sa Rustans? Sunod-sunod ang mga tanong. Karaniwan ay hindi siya interesado sa aking mga gawain. Hindi, tumingin-tingin lang ako. Maikli kong sagot at nagpatuloy sa pagkain. Ang kanyang tingin ay medyo galit. Habang naghuhugas ako ng pinggan pagkatapos ng hapunan, narinig ko sa likod ko ang mga yabag ng aking biyenan. Mas mabigat kaysa sa karaniwan. Inisita. Opo, Mama Pilar. Kailangan nating mag-usap. Umupo ang aking biyenan sa mesa ng kusina. Seryoso ang mukha niya, nakatikom ang labi. Tungkol sa sinabi mo kahapon, na iyo ang bahay na ito. Opo. Tigilan mo na ang kalokohan. Binili ni Marcos ang bahay na ito nang ikasal kayo. Saan ka kukuha ng ganoong kalaking pera, Pilar? Kung ikaw ay isang may bahay lang, saan ka kukuha ng pera? Ang bahay na ito ay binili ng perang kinikita ni Marcos. Huminto ako sa paghuhugas at tiningnan siya. Sa kanyang mga mata ay may hindi matitinag na tiwala. Wala siyang ideya kung paano ako namuhay sa nakaraang 5 taon. Pilar, ang bahay na ito ay talagang nakapangalan sa akin. Kung gayon, patunayan mo, dalhin mo ang mga papeles ng bahay. Tumayo ang aking biyenan at nagtungo sa sala. Nag-alinlangan ako sandali, ngunit wala nang silbi ang itago ang anuman. Sa halip, panahon na upang ipakita ang lahat. Nagpunta ako sa opisina at binuksan ang safe. Inilagay ko ang code at bumukas ang pinto nang may mahinang elektronikong tunog sa loob. Maayos na nakasalansan ang mga dokumento. Kinuha ko ang titulo ng ari-arian at lumabas sa sala. Nakaupo ang aking biyenan sa sofa na nakakrus ang braso. Pinatay din ni Marcos ang telebisyon at tumingin sa aming direksyon. Narito, tahimik kong inilapag ang dokumento sa center table. Kinuha ito ng aking biyenan, isinuot ang kanyang salamin at nagsimulang basahin ito ng maingat. Sa una, walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit unti-unti itong nagbago. Ano ito? Ang titulo ng ari-arian, may-ari, Inesita Valdez Garcia. Oo. Petsa ng pagkuha, Agosto 2021. 3 buwan bago ang kasal. Bahagyang nagsimulang manginig ang mga kamay ng aking biyenan. Tumayo rin si Marcos at sinilip ang dokumento. Inesita, totoo ba ito? Sa boses ni Marcos ay may pagkalito. Siyempre totoo. Bumalik ako sa opisina at kumuha ng iba pang papeles. Ang kontrata ng renovation, ang mga resibo ng mga appliances, ang mga resibo ng mga utility. Tingnan nyo ito. Ibinuklad ko rin ang mga dokumento sa mesa. Sa lahat ng kontrata, sa box ng customer ay nakasulat ang pangalan ko, Inesita Valdez, at ang mga bayad ay nagmula sa aking account. Sinuri ng aking biyenan ang mga papeles. Naging bato ang kanyang mukha. Renovation, ILA 30,000. Appliances, ILA Fing. Landscaping, ILA 11,000. Sa lahat ng resibo ay nakasulat ang parehong pangalan bilang nagbabayad. Pilar, sa nakalipas na 5 taon, lahat ng gastos sa utilities at maintenance ng bahay ay ako ang nagbayad. At si Marcos, ano ang ginagawa niya noon? Nanginginig ang boses ng aking biyenan. Abala siya sa pagpapatakbo ng kumpanya, kaya ako ang umasikaso sa lahat. Bumagsak si Marcos sa sofa, puting-puti ang kanyang mukha. Inesita, kaya ikaw? Ikaw ang bumili ng bahay? Oo, gamit ang mana na iniwan ng aking ama bago ang kasal. Mana? Biglang tanong ng aking biyenan. Oo, ang iniwan niya sa akin pagkatapos niyang pumanaw. Sa totoo lang, bahagi lang iyon ng katotohanan. Mas komplikado ang realidad. Kaya pala, lahat ng alam namin hanggang ngayon ay mali. Tumayo ang aking biyenan. Hindi maaaring mangyari iyan. 5 taon na akong nakatira sa bahay na ito. At bigla na lang pala sa iba ito. Nawala ang kanyang boses sa isang sigaw. Mula pa lang sa simula. Hindi ito sa iba. Sa akin ito. At kami, mga umuupa. Kung ganoon ang gusto mo, Pilar, hindi maaaring mangyari. Sumigaw siya. Hindi ko pa siya nakitang sumigaw ng ganoon. Inesita, gaano man karami ang papeles na ipakita mo, hindi iyan magbabago ng anuman.
Binili ng aming anak ang bahay na ito para sa kasal. Ayon sa mga dokumento, akin ito. Hindi lahat ng bagay ay dokumento. 5 taon na kaming nakatira dito. Sa una, nagulat ako sa kanyang galit. Ngunit pagkatapos ay naintindihan ko. Nahihirapan siyang tanggapin na ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay naging kasinungalingan. Pilar, kumalma ka. Kumalma ako? Paano ako kakalma? Hinawakan ni Marcos ang kanyang braso. Ma, umupo ka po, please. Pero, paano nangyari? Ang manugang, ang may-ari ng bahay, tahimik akong nagpunta sa opisina at kinuha ang huling dokumento, isang trust management contract. Tingnan mo rin ito. Nang makita ang dokumento sa mesa, muling nagbago ang mukha ng aking biyenan. Isang trust contract? Oo, hindi lang ang bahay na ito, kundi pati na rin ang iba kong ari-arian ay nasa trust management. Iba pang ari-arian? Tanong ni Marcos na nanginginig ang boses. 2 studio sa 4 Torres at isang apartment sa Salamanca. Namayani ang katahimikan sa sala. Tanging ang tunog ng orasan ang naririnig. Kaya ikaw, at simula bukas, hindi na tayo pwedeng magkasama sa bahay na ito? Nanlaki ang mga mata ng aking biyenan. Ano ang sinasabi mo? Makakatanggap kayo ng notice of eviction. Hinihiling ko na lisanin ninyo ang ari-arian sa loob ng 48 oras. Ano? Nanginginig ang boses ng aking biyenan. Inesita, nagbibiro ka ba? Kinakabahang tanong ni Marcos. Hindi, ito ang totoo. Kinuha ko ang telepono at ipinakita sa kanila ang isang mensahe mula kay Bea. Drafted ang notification. Ibibigay ko bukas ng umaga. Tiningnan ng aking biyenan ang telepono at biglang tumawa. Ngunit ito ay isang nakakatakot na tawa. Magaling. Perpekto. Inesita. Hindi ko inaasahan ito sa iyo. Ibinato ng aking biyenan ang mga dokumento sa mesa. Pero huwag kang magkamali. Hindi ito magtatapos ng ganoon kadali. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi mo bahay mo ito. Napakaganda. Sasabihin ko sa lahat ng kamag-anak. Naging malamig ang kanyang tingin. Sasabihin ko kung anong uri ka ng manugang, kung paano mo tratuhin ang iyong biyenan, Pilar, at sasabihin ko sa mga kapitbahay at sa trabaho ni Marcos. Kinuha ng aking biyenan ang kanyang telepono. Ngayon na mismo tatawag ako sa lahat ng aking mga kaibigan at sasabihin ko kung paano pinalayas ng manugang ang kanyang biyenan. Tahimik ko siyang pinanood. Inaasahan ko ang reaksyon na iyon. Gawin mo ang gusto mo. Nagulantang siya. Hindi niya inaasahan na ako ay magiging kalmado. At hindi ka magsisisi? Wala akong pagsisisihan. Sinimulan kong kolektahin ang mga dokumento. Bukas ng umaga, matatanggap ninyo ang notice of eviction. Isang opisyal na dokumento na may legal na bisa. Wala nang sinabi ang aking biyenan. Tahimik din si Marcos. Kinuha ko ang mga dokumento at nagtungo sa opisina. Sa likod ko, narinig ko ang kanilang mahinang bulungan. Hindi maaaring mangyari. Pero hindi ako lumingon. Nakalantad na ang lahat ng card. Habang inilalagay ko ang mga dokumento muli sa safe, naisip ko na bukas magsisimula ang tunay na gyera. Ngunit handa ako para dito. 2 taon ng paghahanda ang malapit ng magbunga. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatulog lang ako sa madaling araw. Paglagpas ng alas 3. Ngunit alas ice na parang may alarm clock. Idinilat ko ang aking mga mata. Nang suriin ko ang telepono, nakita ko ang mahigit 30 mensahe sa WhatsApp. Karamihan ay mula sa mga kamag-anak ni Marcos. Inesita kung ano-ano ang sinasabi ng biyenan mo. Totoo ba? Sabi ni Tita Pilar. Pinalalayas mo siya sa bahay. Inesita, ano ang ginagawa mo? Pag-isipan mo. Binasa ko ang mga mensahe at kumirot ang puso ko. Mukhang magdamag na tumawag ang aking biyenan sa mga kamag-anak. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay ang group chat. Naidagdag ako sa isang chat na tinatawag na Mga Mama ng Ayala Alabang. Naroon ang lahat ng kapitbahay. Kahapon alas 11 ng gabi, nag-iwan ng mensahe ang aking biyenan. Ang aking manugang ay biglang nagsabi na sa kanya
ang bahay at pinalalayas niya ang kanyang biyenan. 5 taon na kaming magkasama at pagkatapos ng diborsyo, ganito siya kumilos. Ang kabataan ngayon ay walang respeto sa mga matatanda. Sa ilalim ng post ay mayroon ng maraming komento. Diyos ko, anong klaseng manugang? Ang kabataan ngayon ay walang kontrol. Paalisin ang biyenan. Wala silang kinikilalang banal. Nanginginig ang aking mga daliri. Sa loob ng 5 taon, binati ko ang mga kapitbahay na iyon. Binigyan sila ng regalo sa mga pista. At ngayon ay hinahatulan nila ako. Sa banyo, hinugasan ko ang aking mukha. At ang aking refleksyon sa salamin ay tila nakakaawa. Lalong lumalim ang mga kulubot sa paligid ng aking mga mata. Namamaga ang aking mukha dahil sa pagpupuyat. Mula sa ibaba, narinig ko ang boses ng aking biyenan. Muli siyang nakikipag-usap sa telepono. Oo. Imagine. 5 taon namin siyang sinustentuhan. At ngayon ay akala niya sa kanya ang bahay. Ang kanyang boses ay mas matinis kaysa sa karaniwan. Siya ay naguguluhan at, bukod pa rito, hindi siya nakapagkaanak. Ngunit anong hangin ang ibinibigay niya sa sarili? Isang sinustentuhan. Ako ay nasa hagdan, nakikinig. Kumirot ang aking puso sa sakit. Ang kawalan ng kakayahang magkaanak, ang aking pinakamalaking sugat, ang bahay na ito, ay binili ng aming anak. Inilagay lang ito sa kanyang pangalan. Sigurado. Alam mo na, ginagawa nila iyon para sa buwis. Ito ay kasinungalingan. Ngunit tila, gusto niyang paniwalaan ito. Nang bumaba ako sa kusina, tapos na ang tawag. Nang makita ako, malamig siyang sumagot. Magluluto ka ba ng almusal? Oo, at ito ang huling beses. Simula bukas, huwag kang mag-abala. Wala akong sinabi. At idinagdag niya nang may mas maraming lason. 5 taon kaming nahirapan sa iyo. At ngayon ikaw ang may-ari. Nakakatawa. Pilar, tumahimik ka. Saan ka may katwiran? Binuksan niya ng malakas ang refrigerator. Hindi ka nga makapagkaanak. At bukod pa roon, may ganoong hangin ka. Sa mga salitang iyon, naging mahina ang aking mga binti. Sumandal ako sa lababo para hindi matumba. Alam mo ba kung gaano nasaktan si Marcos sa iyo? Lahat ng kanyang kaibigan ay mayroon ng mga apo at siya, ang kanyang boses ay mas naging matalim. At pagkatapos nito, sinasabi mong sa iyo ang bahay. Ano ang bahay? Mga pader lang. Ito ay isang lugar kung saan nililikha ang isang pamilya. At nakalikha ka ba ng isang pamilya? Nakayuko, binasag ko ang mga itlog. Labis na nanginginig ang aking mga kamay, kaya bumagsak ang balat sa kawali. Gawin mo ng maayos. Hindi ka nga marunong magbalat ng itlog, sigaw niya. Paumanhin. Ano? Paumanhin. Ako ay isang pabigat. Simpleng pabigat. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa aking bulsa. Gumagana pa rin ang recorder. Naon ko ito noong nakaraang gabi. Umalis si Marcos para magtrabaho alas 8 ng umaga, mas maaga kaysa sa karaniwan. Ni hindi niya ako tiningnan. Maghapon sa telepono ang aking biyenan. Mukhang hindi lang sa mga kamag-anak at kapitbahay siya tumatawag, kundi pati na rin sa mga kasamahan sa trabaho ni Marcos. Oo. Biglang nagbago ang aming manugang. Pagkatapos ng diborsyo, nagpasya siyang paalisin ang kanyang biyenan. Malapit sa alas 10 ng umaga, tumawag si Bea. Inesita. Dala ko ang notification. Pero may maraming tao sa harap ng bahay mo. Isang pulutong. Mukhang mga kapitbahay sila. Sa tingin ko, ipinatawag sila ng iyong biyenan. Sumilip ako sa bintana at totoo, sa hardin ay may ilang tao na nagtipon. Lahat ay seryoso ang mukha. May binubulungan. Bea, pasok ka. Sige. Tumunog ang doorbell. Ang aking biyenan ang nagbukas. Magandang umaga, Aling Pilar. Ako po ang abogada ni Inesita. Narinig ko ang magalang na boses ni Bea. Abogada? Nag-hire pa pala si Inesita ng abogada? Sa boses ng aking biyenan ay may sorpresa at galit.
Dinala ko po ang notice of eviction. Notice of eviction? Lumakas ang bulungan sa hardin. Bumaba ako sa sala para salubungin si Bea. Nakasuot siya ng itim na suit at may maleta. Mas kalmado siyang tingnan kaysa sa dati. Pilar, kailangan kong ibigay ang mga dokumentong ito sa iyo at sa iyong anak. Inabot ni Bea ang 2 sobre. Ito ba ang mga papeles na gagamitin mo para paalisin kami? Tanong ng aking biyenan habang kinukuha ang mga sobre. Ito po ay isang legal na kahilingan sa pagpapaalis batay sa kasalukuyang regulasyon. Legal na kahilingan? Ang may-ari ng bahay na ito ay si Inesita Valdez Garcia. Dahil sa pagpapawalang bisa ng kasal, ang batayan para sa pamumuhay ng magkasama ay natapos na. Kaya't hinihiling namin na lisanin ninyo ang ari-arian sa loob ng 48 oras. Binuksan ng aking biyena ng sobre. Nagsimulang mamutla ang kanyang mukha, kaya nagpasya kang kumilos sa ganitong paraan. Kumilos kami sa loob ng balangkas ng batas. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa hardin. Inesita, lumabas ka. Makipag-usap ka sa amin. Saan ka nakakita ng manugang na nagpapaalis sa kanyang biyenan? Palakas ng palakas ang mga boses. Ngunit kalmado ako. Naghanda ako para sa sandaling ito. Bea, ipamahagi mo rin ito, please. Ibinigay ko sa kanya ang isang USB drive. Ano ang nasa loob? Malalaman nyo na. Kinuha ni Bea ang kanyang laptop at isinaksak ang USB drive. Mula sa mga speaker ay lumabas ang boses ng aking biyenan. At hindi nga siya nakapagkaanak. Ngunit anong kayabangan ang ibinibigay niya sa sarili? Isang sinusuportahan. 5 taon namin siyang dinala. Isang pabigat. Yan ang ikaw, simpleng pabigat. Namutla ang mukha ng aking biyenan. Ikaw, kailan mo ito ni-record? Mula kagabi hanggang ngayong umaga. Tumigil ang bulungan sa hardin. Naririnig ng lahat ang nangyayari sa loob ng bahay. Kinuha ni Bea ang laptop at lumabas. Magalang niyang binati ang mga kapitbahay. Magandang umaga. Ako po ang legal na kinatawan ni Inesita Valdez. Abogada, ano ang nangyayari dito? Tanong ng isa sa mga babae. Nais kong linawin ang sitwasyon. Sa katunayan, kalmado at malinaw ang boses ni Bea. Si Inesita Valdez, ang legal na may-ari ng bahay na ito. Ito ay isang pribadong ari-arian na binili gamit ang sariling pondo bago ang kasal. Nabigyan kayo ng maling impormasyon, tulad ng napatunayan ninyo sa audio recording. Sistematikong sinisiraan ng biyenan ang kanyang manugang. Nagsimulang magbago ang mga ekspresyon ng mga kapitbahay. Sinabi niya iyan dahil hindi siya makapagkaanak. Mukhang hindi namin alam ang lahat, kaya pala si Inesita ang may-ari ng bahay. Nagbabago ang opinyon ng publiko sa harap ng aking mga mata. Nagpatuloy si Bea. Maingat na inalagaan ni Inesita Valdez ang kanyang biyenan sa loob ng 5 taon. Ngunit pagkatapos ng diborsyo, ang patuloy na paninira at pang-iinsulto sa kanyang dangal bilang tao ay naging hindi na matitiis at napilitan siyang gumamit ng legal na paraan. Nasa pintuan ng aking biyenan, ngunit hindi makapagsalita. Ang audio recording ang nagpatunay sa lahat. Hinihiling namin na lisanin ninyo ang ari-arian sa loob ng 48 oras, sabi ni Bea bilang pagtatapos at pumasok sa bahay. Nagsimulang mag-disperse ang mga tao sa hardin. Tiningnan sila ng aking biyena na lumalayo. Naguguluhan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng ginhawa. Sa wakas, nanalo ang katotohanan. 7:00 na ng gabi. Bumalik si Marcos. 2 oras na mas huli kaysa sa karaniwan. Ang kanyang mukha, pagpasok sa bahay, ay parang bato. Inesita, ang kanyang boses ay hindi ang karaniwan, mabigat at malalim. Si Marcos, nakaupo sa sofa sa sala, na hawak ang notice of eviction. Lukot na lukot ito. Seryoso ka ba sa gagawin mo? Oo, tuyo kong sagot. Wala akong nakitang punto sa mahabang paliwanag. 5 taon, Inesita. 5 taon tayong magkasama, sabi niya habang inihahagis ang dokumento sa mesa. At alam mo kung paano ko nilampasan ang 5 taon na iyon? Sagot ko. Natahimik si Marcos sandali. Hindi pa lumalabas ang aking biyenan mula sa kanyang silid mula pa noong hapon.
Malamang na ang araw na ito ay isang malaking pagkabigla para sa kanya. Karaniwan, mula sa kanyang silid ay palaging naririnig ang tunog ng telebisyon, ngunit ngayon ay tahimik. At ano ang mangyayari sa kumpanya? Biglang tanong ni Marcos. Sa kumpanya, sa aking startup, maaari mong kunin ang bahay, ngunit hindi mo maaaring galawin ang aking kumpanya. Sa kanyang boses ay may huling pag-asa. Nag-alinlangan ako sandali kung dumating na ang oras upang sabihin sa kanya. Marcos, tungkol sa kumpanya na iyan, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Ang totoo, ang kumpanya na iyan din. Huminto ako. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ito ay isang subsidiary ng aking foundation. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Marcos. Nakatingin siya sa akin na nakanganga. Naalala ko kung paano, 3 taon na ang nakalipas, naghahanda siya upang ilunsad ang kanyang negosyo. Inesita, napakahirap maghanap ng investors. Lubusan siyang nawawalan ng pag-asa. Kung gayon, gabi-gabi siyang umuuwi ng huli at humihinga lang ng malalim. Tutulungan kita, sabi ko noon. Ngunit binaliwala lang niya ako. Saan ka kukuha ng pera kung ikaw ay isang may bahay lang? Ngunit mayroon na akong plano. Sa panahong iyon, itinatag ko ang Renacer Foundation upang ayusin ang pamamahala ng mana na iniwan ng aking ama at isinama ang kumpanya ni Marcos sa istruktura ng foundation bilang isang subsidiary. Nakahanap ako ng investor. Sabi ko, si Marcos ay nasa alapaap ng kaligayahan. Talaga, sino? Ang Renacer Foundation. Interesado silang mamuhunan sa mga startup. Sa totoo lang, ito ang aking foundation, ngunit walang alam si Marcos hanggang sa huli. Ang kontrata ay nilagdaan sa pamamagitan ng isang kinatawan. Akala niya siya ang general manager, ngunit sa totoo lang, isa lang siyang empleyado na may suweldo ng foundation. Kaya, ano ako? Bumalik sa realidad, tanong ni Marcos na nanginginig ang boses. Isang empleyado na may suweldo. May suweldo? Oo, binabayaran kita ng 5,000 bawat buwan. Tumayo si Marcos mula sa sofa. Iyon ang iyong suweldo para sa pagganap ng papel bilang general manager. Baliw ka ba? Nawawala ka na sa katinuan. Hinawakan ni Marcos ang kanyang ulo. 3 taon akong nag-iisip na ako ang CEO. Formal. Oo. Ikaw. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa foundation. Dinala ko ang mga dokumento mula sa opisina at inilapag sa mesa, ang trust management contract at ang minutes ng board meeting. Simula bukas, hindi mo na kailangan pumasok sa trabaho. Ano? Nagpa siya ang board of directors na tanggalin ka. Kinuha ni Marcos ang mga dokumento. Labis na nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi maaaring mangyari. Hindi maaaring mangyari. Salamat sa iyong 3 taon ng pagtatrabaho, kalmado kong sabi. Lumuhod si Marcos. Nananatili siyang nakayuko sa sahig. Inesita, ano ang nagawa kong mali? Hindi mo alam? Talaga, hindi ko alam. Ano? At sino ang binili mo kahapon ng kwintas sa Rustans? Namatay ang katawan ni Marcos. Alam mo ang tungkol sa kwintas? Naalaman 2 taon noon na. Inesita, gamit ang perang hiniram mo sa mga nagpapautang. Mas yumuko si Marcos. Patawarin mo ako. May utang ka ng 150,000 kung hindi ako nagkakamali. Paano mo nalaman? Nakipag-ugnayan sa akin ang mga nagpapautang. Sinabi nila na ako, bilang asawa, ang garantor. Sa totoo lang, hindi ako garantor. Ngunit akala nila, ako rin ang nagbayad ng utang na iyon. Binayaran mo? Oo, ang buong 150,000. Tumingala si Marcos at tumingin sa akin. Pula ang kanyang mga mata. Bakit? Hindi ibig sabihin ng diborsyo na dapat tayong maging magkaaway. Ngunit nanatiling malamig ang aking boses. Gayunpaman, ang utang na iyon ay nakapangalan na ngayon sa iyo. Sa akin? Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kailangan mo akong bayaran ng 150,000. Lubusan na bumagsak si Marcos. Nakahiga siya sa sahig na hindi makabangon. Tumunog ang telepono ko.
Isang mensahe mula kay Bea. Sabi ni Valeria. Putulin na ang lahat ng kontak kay Marcos. Ayaw niyang makipag-date sa isang may utang. Tiningnan ko ang mensahe at mahinang bumuntong hininga. Iyon ang inaasahan ko. Ngayon, tapos na ang lahat. Kinabukasan, napakatahimik ng bahay. Hindi pa rin lumalabas ang aking biyenan mula sa kanyang silid. At mukhang nagpalipas ng gabi si Marcos sa sofa sa sala. Natutulog siya na nakapulupot sa ilalim ng kumot. Habang naghahanda ako ng kape sa kusina, tumunog ang doorbell. Alas 8 ng umaga. Pagbukas ko, nakita ko ang dalawang lalaki na nakasuot ng suit. Ang isa ay mahigit 70 taong gulang. Ang isa naman ay mga 40. Nakikiusap po, nakatira ba dito si Marcos Fuentes? Magalang na tanong ng mas matanda. Opo, sandali lang. Nagpunta ako sa sala at ginising si Marcos. Marcos, may naghahanap sa iyo. Tumayo si Marcos na magulo ang buhok. Pagkakita niya sa mga lalaki na nakasuot ng suit, namutla siya. Ah, magandang umaga, nanginginig ang kanyang boses. Ginoong Fuentes, naaalala mo ba ang ating usapan kahapon? Kailangan mong bayaran ng utang ngayon. May mga pangyayari lang pong nangyari. Pangyayari? Tumigas ang mukha ng mas matanda. Ako. Pinag-uusapan natin ang AW 200,000 kasama ang mga interes. AW 200,000? Nagulat akong tanong. Alam ko ang tungkol sa 150,000. Oo, kayo po ang asawa. Ipinaliwanag namin sa inyong asawa na ang interest rate ay 10% kada buwan. 10% kada buwan. Mga interes na labis. Ibig sabihin, ang principal ay 150,000 at sa panahong ito ay naipon ang 150,000 ng interes. Exactly. Bumagsak si Marcos sa sofa. Sa kanyang mukha ay may lubos na desperasyon. Kailan ka humiram ng pera? Tinanong ko si Marcos. Kalahating taon na ang nakalipas. Kalahating taon? Nagkalkula ako. Lahat ay nagkakasundo. 10% sa isang buwan ay 60% sa kalahating taon. Ngunit sa compounded interest ay maaaring mas mataas pa. Saan mo ginastos? Sa operating expenses ng kumpanya. Nahulog si Marcos at sa personal na pangangailangan. Tinapos ko para sa kanya. Exactly sa iyan. Sa pera para kay Valeria. Kinuha ko ang telepono at nagpadala ng mensahe kay Bea. Punta ka rito agad. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating si Bea. Naghihintay ang mga nagpapautang sa sala. Magandang umaga. Ako po si Bea Moreno, legal representative ni Inesita Valdez. Inabot ni Bea ang isang business card. Maari ko po bang makita ang mga dokumento ng pautang? Siyempre, ibinigay ng nagpapautang ang mga papeles. Maingat na sinuri ni Bea ang mga ito. Ang kontrata ay nakapangalan kay Marcos Fuentes bilang isang individual. Walang gorantor. Tama. Ibig sabihin, walang kinalaman si Inesita Valdez sa utang na ito. Legal, oo. Pero, nag-alinlangan ang nagpapautang. Pero, conjugal property. Kaya sa totoo lang, responsable din siya. Hindi po ganoon, mariing sabi ni Bea. Si Inesita Valdez at Marcos Fuentes ay diborsyado na. Natapos na ang paghati ng ari-arian at kinuha ni Bea ang isang dokumento mula sa kanyang maleta. Ang utang na ito ay kinontrata ni Marcos Fuentes noong kasal pa sila para sa kanyang personal na gastos at hindi ito isang karaniwang utang ng mag-asawa. Nagbago ang mga mukha ng mga nagpapautang. Ibig sabihin, kay Marcos Fuentes lang namin pwedeng hingi ng pera? Exactly. Kinuha ni Bea ang isa pang dokumento. Para sa inyong impormasyon, ang Ginoong Fuentes ay kasalukuyang walang trabaho. Kahapon po ay tinanggal siya sa lahat ng kanyang posisyon. Walang trabaho? Nagulat ang mga nagpapautang. Opo. At kasalukuyan po ay wala siyang personal na ari-arian. Si Marcos, nakatingin sa sahig, bumulong. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Well, Ginoong Fuentes,
Kailangan mong gumawa ng payment plan. Malamig na sabi ng mas matanda. Gaano karami ang kaya mong bayaran kada buwan? Sa ngayon, wala. Baka mayroon kang maipapangako bilang collateral. Wala akong anuman. Nagkatinginan ang mga nagpapautang. Ginoong Fuentes, sa sitwasyong ito, kailangan naming gumamit ng legal na paraan. Legal na paraan? Isang deklarasyon ng pagkalugi. Halimbawa, lalong namutla ang mukha ni Marcos. Sa sandaling iyon, mahinang tanong ni Bea. At ayaw niyo bang malaman kung saan eksaktong ginastos ang pera na iyon, sa anong pakahulugan? Tumingin sa akin si Bea. Tumango ako. Isang malaking bahagi ng hiniram na pondo ay ginastos ni Ginoong Fuentes sa mga regalo sa isang babae. Sa isang babae? Oo, sa kanyang kabit sa pagbili ng mga mamahaling bagay at sa mga biyahe. Kinuha ni Bea ang telepono at ipinakita ang video. Ang parehong video mula sa Rostans. Sa video na ito ay nadokumento ang pagbili ng isang kwintas na nagkakahalaga ng EA 2,800. Tinitingnan ng mga nagpapautang ang screen. Nang makita nila si Marcos na humahalik kay Valeria, naging bato ang kanilang mga mukha at ito ay isang extract mula sa bank account. Ipinakita ni Bea ang isa pang dokumento. Sa account ng isang Valeria ay na-transfer ang kabuuang U80,000. 80,000? Nagtaas ng boses ang mga nagpapautang. Ibig sabihin, gamit ang aming pera, binibili niya ang kanyang kabit ng mga regalo? Hindi nakasagot si Marcos. Lahat ay totoo. At ang pinakakawili-wili ay pinutol ng babaeng ito ang lahat ng komunikasyon sa kanya. Ipinakita ni Bea ang mensahe sa telepono. Sumulat siya na hindi na niya kayang makipag-date sa isang may utang. Sumabog ang isa sa mga nagpapautang. Ikaw, walang hiya ka. Ibig sabihin, gamit ang aming pera, niloloko mo ang iyong asawa? Exactly. Sa kasong iyan, hindi ba siya maaaring kasuhan ng panloloko? Tanong ng mas matanda kay Bea. Kung ipinahiwatig niya ang maling layunin para sa pautang. Oo, sinabi niya na ang pera ay para sa pagpapaunlad ng negosyo at ginastos niya ito sa kanyang kabit. Iyan ay panloloko. Umabot sa rurok ang galit ng mga nagpapautang. Lubusan na wasak si Marcos. Nakahiga siya sa sahig na hindi makabangon. Patawarin niyo po ako, please. Patawarin niyo po ako. Ngunit huli na ang lahat. Ginoong Fuentes, bukas po ay inaasahan namin ang tawag mula sa inyong abogado. Kung hindi po, magsasampa kami ng kaso sa pulisya. Matapos silang umalis, muling namayani ang katahimikan sa bahay. Nakahiga pa rin si Marcos sa sahig ng sala. Mukhang nawalan na siya ng lahat. Sa sandaling iyon, mula sa ikalawang palapag, narinig ang mga yabag ng aking biyenan. Pababa siya ng hagdan. Pumasok si Inesita sa sala. Ang kanyang mukha ay nanghihina. Oo, Pilar. Gusto mo ba talagang dalhin kami sa sitwasyong ito? At ano ang ginawa ko? Sinabi mo na 5 taon mo itong pinaplano. Isang plano upang sirain kami. Sa kanyang boses ay may galit. Pilar, sinusubukan ko lang protektahan ang akin. At ano ang mayroon ka? Ano ang nakuha mo para sa sarili mo? Naroon ang tanong. Ang tanong na inaasahan ko. Bukas. Sasabihin ko ang lahat. Bukas. Bago kayo umalis, ipapaliwanag ko ang isang bagay sa huling pagkakataon. Sa mga mata ng aking biyenan ay kumislap ang kuryosidad. Gusto pa rin niyang malaman ang pinagmulan ng aking yaman. Marahil ay naghahanda siya ng huling kontra-atake, ngunit handa rin ako. Dumating na ang oras upang ibunyag ang buong katotohanan. Hapon na bago ang araw ng pagpapaalis. Bukas, lahat ay dapat matapos. Maghapon na nag-iimpake ang aking biyenan. 2 malaking maleta at ilang kahon. Nakalalagay sa mga ito ang 5 taon ng kanyang buhay. Umalis si Marcos kaninang umaga at hindi na bumalik. Marahil ay nasa bahay siya ng isang kaibigan. Bandang alas 8 ng gabi, bumaba ang aking biyenan sa sala. Nakasuot siya ng mas elegante kaysa sa karaniwan, isang itim na cardigan, isang kulay abong palda, at maging isang perlas na kwintas. Inesita, umupo ka. Ang kanyang boses ay hindi ang kalmado, ngunit matatag.
Umupo ako sa sofa sa tapat. Gusto kitang tanungin sa huling pagkakataon. Sabihin mo, saan mo talaga nakuha ang perang iyon? Sa wakas, ang tanong na bumabagabag sa kanya sa nakaraang 2 araw. Sinabi mong mana mula sa iyong ama, ngunit hindi ako naniniwala na ang isang may bahay ay makakatanggap ng napakalaking mana upang makabili ng bahay na ito. Matalim ang kanyang tingin. Pilar, naniniwala ka ba na ako ay isang may bahay? Paano kung hindi ka nagtatrabaho? Hindi, ngunit nagtatrabaho ako. Nagpunta ako sa opisina at kinuha ang huling folder ng mga dokumento. Ang mga hindi ko pa naipakita sa kahit sino. Tingnan mo ito at malalaman mo ang lahat. Ibinuklad ko ang mga dokumento sa mesa. Ang trust deed, mga ulat ng real estate investments, mga brokerage account statements. Kinuha ng aking biyenan ang unang dokumento. Renacer Foundation, share capital, Lablia Milyon. Nanginginig ang kanyang boses. Oo, ito ang trust na itinatag ng aking ama para sa akin bago siya mamatay. 30 million? Upang maging eksakto, bit 31.4 million, mga ari-arian, stocks, cash. Inilapag ng aking biyanan ang dokumento at tumingin sa akin. Sa kanyang mukha ay may hindi paniniwala. May ganoong kalaking pera ang iyong ama? Oo, inilaan niya ang buong buhay niya sa real estate investment. Marami siyang ari-arian sa sentro ng Metro Manila, sa mga prestihiyosong lugar. Sa katunayan, tinuruan niya akong mag-invest mula pa noong bata pa ako. Noong nasa kolehiyo pa lang ako, bumibili na ako ng mga ari-arian sa aking pangalan. Pero, bakit hindi mo sinabi? Pinamahalaan ito sa pamamagitan ng isang Swiss bank. Isang Swiss bank? Oo, protektado ang mga ari-arian ng foundation. Walang sinuman ang makakagalaw sa kanila. Nagbabago ang mukha ng aking biyenan sa bawat sandali. Ang sorpresa ay napalitan ng ibang damdamin. Kaya mula sa simula, ikaw, mula sa simula, ako. Ipinakita ko sa kanya ang mga ulat ng investment, ang mga studio sa Cuatro Torres, ang apartment sa Salamanca, at ang bahay na ito. Lahat ay binili gamit ang pondo ng foundation. At alam ni Marcos? Hindi, walang alam si Marcos. Hanggang sa huli, biglang hinawakan ng aking biyenan ang kanyang noo at ang kumpanya rin. Itinatag din ito gamit ang pondo ng foundation at si Marcos ay isang CEO lang na inupahan. Huminga ng malalim ang aking biyenan. Bakit? Bakit hindi mo sinabi dati? Sa sandaling iyon, lubusang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang malamig at mapanghamak na tingin na ibinigay niya sa akin sa nakalipas na 5 taon. Sa halip, sa kanyang mga mata ay nabasa ang pagsisisi at panghihinayang. Kung alam ko lang, sana'y mas mabuti ang pakikitungo ko sa iyo. Iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi. Nagulat siya sa aking sagot. Ano? Kung alam nila ang aking yaman, sana'y trinato nila ako bilang isang tao, ngunit hindi ito totoo. Kalmado kong ipinagpatuloy. Ang totoo ay kung paano nila ako trinato nang akala nila ay isang may bahay ako na walang pinagkukuhanan. Mahigpit na ipinag-cruise ng aking biyenan ang kanyang mga labi. Sa loob ng 5 taon, nakita ko ang kanilang tunay na pagkatao. Pilar, kung bigla silang nagsimulang magpakabait sa akin dahil sa pera, hindi ito magiging taos puso. Yumuko ang aking biyenan. Hindi ko pa siya nakitang ganoon. Ako, nagkamali ako. Inesita, patawarin mo ako, please. Ngunit hindi ko na kailangan ang kanyang paghingi ng tawad. Huli na ang lahat. Pilar, hindi ko kayo pinatawad. Inesita, ngunit ngayon, tapos na ang lahat. Kinuha ko ang huling dokumento, ang Order of Forcible Eviction na magkakabisa bukas. Hinihiling ko na lisanin ninyo ang ari-arian bukas bago ang alas. Shen, kinuha ng aking biyenan ang dokumento at nagtanong, talaga bang hindi ka magpapatawad? Pinatawad ko na, ngunit ayaw ko nang makita kayo. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto. Bumalik na si Marcos. Ang kanyang mukha, pagpasok sa sala, ay lubusang nanghina.
Mukhang ilang araw na siyang hindi naliligo. Inesita, totoo ba ito ang katapusan? Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Oo, hindi na tayo makakapagsimula muli. Hindi, matatag kong sabi. Bakit? Lubusan ng sirang-sira ang tiwala. Sinubukan muling lumuhod ni Marcos, ngunit pinigilan ko siya. Hindi na kailangan. Nagdidiri ako sa iyong paningin, Inesita. Talaga po, paumanhin. Ipaghinayag mo kay Valeria. Namutla ang mukha ni Marcos. Sa kanya, tapos na ang lahat. Alam ko, kinuha ko ang telepono at ipinakita sa kanya ang huling mensahe. Hindi ako nakikipag-date sa mga may utang. Bumagsak si Marcos sa sahig. Ganyan ang itsura ng isang taong nawalan na ng lahat. At ano ang gagawin ko ngayon? Paano ako mamumuhay? Iyon ay desisyon mo na. Tumayo ako at tumayo rin ang aking biyenan. Inesita. Isang huling pakiusap. Ano? Salamat sa 5 taon na ito. Talaga. Ngunit wala nang halaga ang pasasalamat na iyon. Walang anuman. Marami rin akong natutunan. At ano ang natutunan mo? Ang makilala ang mga tao. Kinabukasan ng 9:00. Dumating ang isang truck ng paglipat. Isa-isang inilalabas ang mga gamit ng aking biyenan at ni Marcos mula sa bahay. Pinanood ko ito mula sa bintana ng 2nd palapag. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Eksaktong 10:00 ng umaga. Nagpaalam ang aking biyenan. Well, good luck. Paalam, Pilar. Paglabas niya ng pinto, naramdaman ko na sa wakas ay nakamit ko ang kalayaan. Si Marcos, pag-alis, ay patuloy na lumingon, ngunit hindi ko siya binati mula sa bintana. Nang umalis ang truck, napakatahimik ng bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ito ay sarili kong espasyo. Umupo ako sa sala at naghanda ng kape. Sa labas ay sumisikat ang mainit na araw ng taglagas. Tumunog ang telepono. Si Bea iyon. Inesita. Tapos na ang lahat? Oo. Katatapos lang umalis. Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-alinlangan ako sandali. Kumusta ang pakiramdam ko? Ginhawa. Hindi na masama. Marami kang tiniis. Salamat, Bea. Kung wala ka, hindi ko sana ito nagawa. Sige, babae. Ngayon magsisimula na ang bagong buhay para sa iyo. Isang bagong buhay. Totoo iyon. Ngayon, nagsisimula na ang aking tunay na buhay. Lumipas ang 1 buwan. Lubusan kong inayos ang bahay. Pinalitan ko ang mga kasangkapan sa sala sa unang palapag. Ginawa kong opisina ang silid ng aking biyenan at ginawa kong gym ang kay Marcos. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay naganap sa pasukan. Naglagay ako ng isang maliit na plake. Renaissance Foundation. Opisina ng Pangulo. Sa wakas, ipinakikilala ko ang sarili ko sa mundo. Ngayon ay isang espesyal na araw. Nagpasya kami ni Bea na magdaos ng isang maliit na pagdiriwang upang ipagdiwang ang bagong simula. 6:00 ng gabi, dumating si Bea. Nagdala siya ng isang bote ng champagne at isang bouquet ng mga bulaklak. Inesita, congrats. Bakit? Para sa wakas ay maging tunay na Inesita Valdez. At totoo iyon. Sa nakalipas na 5 taon, namuhay ako bilang asaro ng isang tao. Manugang ng isang tao. Ngayon lang ako makakapagpakatotoo sa sarili ko. Nagset kami ng mesa, sa sala, at binuksan ang champagne. Masayang pumutok ang mga bula. Para sa iyo, para sa atin. Pagkatapos ng unang paghigop, naging napakaganda ng pakiramdam. Inesita. At talaga bang hindi ka nagsisisi? Biglang tanong ni Bea. Sa ano? 5 taon. Mahabang panahong iyon. Nag-isip ako. Nagsisisi ba ako? Hindi ako nagsisisi. Nalulungkot ako. Nalulungkot ako na hindi ko ito ginawa noon. Ngumiti si Bea. Marahil lahat ay may tamang panahon. Marahil ito ang tamang panahon. At totoo iyon. Kung ipinahayag ko ang katotohanan noon, marahil
Hindi sana lahat ay natapos ng malinis. Pagkatapos ng hapunan, may iminungkahi si Bea na espesyal. Inesita, gumawa tayo ng isang simbolikong bagay. Simboliko? Bilang tanda ng ganap na pagputol sa nakaraan. Umakyat ako sa aking silid at binuksan ang isang drawer ng aparador. Sa pinakaliblib na sulok ay may isang maliit na kahon at sa loob nito ay ang aking singsing sa kasal. Ang singsing na isinuot ko sa loob ng 5 taon. Inalis ko ito noong araw ng diborsyo at itinago. Pwede na ba? Tiningnan ni Bea ang singsing at tumango. Perpekto. Lumabas kami sa hardin. Sa isang sulok ng lote ay may isang maliit na lawa na ako mismo ang nagtayo. Nakatayo sa tabi ng lawa, tiningnan ko ang singsing. Isang simpleng disenyo ng puting ginto. May panahon na ito ay mahalaga sa akin at ngayon ay isang piraso lang ng metal. Inesita. Kung gusto mong sabihin ang isang bagay, sabihin mo, sabi ni Bea. Sa tabi ko. Inilagay ko ang singsing sa aking palad at nag-isip. Mukhang kailangan kong sabihin ang isang bagay. 5 taon. Hindi ito madali. Hindi ko alam kung kanino nakatuon ang mga salitang iyon. Sa sarili ko, sa nakaraan kong sarili, o sa mga taong pinaghiwalayan ko. Ngayon, tapos na talaga ang lahat. Inihagis ko ang singsing sa lawa nang may mahinang patak. Nawala ito sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na tapos na talaga ang lahat. Inesita, ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Bea. Magtatrabaho sa foundation. Oo, aayusin ang mga bagay na talagang mahalaga. Sa katunayan, hanggang ngayon, hindi pa gumagana ang Renacer Foundation sa buong kakayahan, ngunit ngayon ay pinaplano kong paunlarin ang isang matinding aktibidad. Suportahan ko ang mga babaeng negosyante. Tutulungan ko ang mga single mothers at mga biktima ng gender-based violence. Napakagandang ideya. Gusto kong ang pinagdaanan ko ay hindi maging walang kabuluhan. Tinapik ako ni Bea sa balikat. Sigurado akong matutulungan mo ang maraming tao. Bumalik kami sa bahay at umupo sa sofa sa sala. Sa labas, kumikislap ang mga bituin. Sa Metro Manila, halos hindi sila nakikita. Ngunit dito, sa labas ng bayan, maliwanag silang kumikislap. Pagkatapos umalis ni Bea, mag-isa akong naiwan sa sala at naghanda ng chamomile tea. Ang malambot na aroma ay nakaka-relax. Kinuha ko ang telepono at nakita ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Inesita, totoo bang ikaw ang presidente ng Renacer Foundation? Lubos kitang hinahangaan. Gusto ko ring mamuhay balang araw nang may ganoong kalaking tapang. Marahil ay isinulat ito ng isa sa mga kapitbahay. Mukhang kumalat na ang mga tsismis tungkol sa akin. Sumagot ako, hindi kailanman huli ang lahat para maging matapang. Kailangan lang ng tapang. At idinagdag ko ang isa pang linya. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Iyan ang pinakamalaking pagkawala. Pagkatapos ipadala ang mensahe, muli akong tumingin sa labas ng bintana. Mahinang bumubulong ang mga puno sa hardin sa hangin. Sa susunod na tagsibol, mamumulaklak ang mga bagong usbong, tulad ng sa aking buhay. Isang bagong buhay na nagsisimula sa edad na 41. Sasabihin ng ilan na huli na, ngunit hindi ako naniwala. Ngayon ang perpektong oras. Ngayon, mamumuhay ako nang walang pagtingin sa nakaraan, nang walang pagdepende sa opinyon ng kahit sino. Mamuhay sa sarili kong pangalan. Inesita Valdez. Kasama ang lahat ng posibilidad na nakatago sa pangalang iyon. Mainit ang hangin na nagmumula sa hardin, na parang binabasbasan ang aking bagong simula. Tinapos ko ang aking tsaa at tumayo. Bukas ay naghihintay ang isang bagong, abalang araw. Bilang presidente ng foundation, marami akong gagawin. Ngunit inaasahan ko ang mga ito nang may pagkasabik. Sa unang pagkakataon, ito ay mga bagay na talagang gusto kong gawin. Habang umaakyat sa hagdan, lumingon ako at tiningnan ang sala, ang espasyo na nilikha ko, ang mga kasangkapan na pinili ko, ang bahay na inayos ko ayon sa aking gusto.
Lahat ng ito ay tunay na akin. Ano ang naramdaman ninyo nang marinig ninyo ang kwento ni Inesita? Minsan, akala natin na ibang tao ang bida sa ating buhay. Ngunit tandaan, ang tunay na bida sa inyong buhay ay kayo mismo. Ni edad, ni mga pangyayari ay hindi maaaring maging dahilan. Kung mayroon kayong tapang, maaari kayong magsimulang muli. Tandaan ang mga salita ni Inesita. Ang pagloloko sa sarili ay ang pinakamalaking pagkawala. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng kaunting suporta, paki-like. Kung ibabahagi ninyo ang inyong kwento sa mga komento, malaking karangalan sa akin. Sa susunod, babalik ako na may bagong kwento at mas kawili-wili. Kasama nyo ang tagapagsalaysay na si Ana Ceballos. Salamat.